Nagsimula sa isang veterano na nagngangalang Andre ang nagtiis ng mga taon ng digmaan at ngayon ay naglalakad pa uwi mula Laos patungong Moscow. Habang dumadaan sa isang maliit na bayan, nilabag niya ang lokal na panuntunan. Hinarang siya ng 2 pulis at hinihingi ang kanyang mga papeles. Tinitingnan ng isang opisyal ang kanyang mga gamit at may napansin sa ilalim ng kanyang leather jacket. Naghihinala, nagtatanong siya tungkol dito. Binuksan ni Andre ang kanyang jacket at ipinakita ang isang malaking kutsilyo. Nagpanik ang mga pulis. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang permit, ngunit kinukuha pa rin nila ang kutsilyo. Nakikita nila ito bilang isang tradisyonal na talon ng hukbo ng Nepal. Walang pag-aalinlangan, pinusesan siya ng mga ito. Tumahimik ang kalye. Isang opisyal ang naghahampas ng batute kay Andre. Madali siyang umiwas. Ang pangalawang opisyal ay umatake at itinulak siya. Napagtatanto na hindi siya ordinaryong manlalakbay, hinayla nila ang kanilang mga pistola at pilit siyang pinasakay sa kotse. Sumama si Andre nang walang sabi-sabi. Hinampas ng isang opisyal ang kanyang likod gamit ang baton. Natahimik si Andre at nakatingin sa kanila. Sa istasyon, kinukumpiska nila ang kanyang mga gamit at pinanatili siyang nakapusas. Ang gusali ay mukhang opisyal, ngunit parang yungib ng mga magnanakaw. Ang mga opisyal doon ay nangangikil sa mga tao ng bayan para sa proteksyon ng pera at nakikihati sa mga kita. Isang kapitan ang pumasok sa selda at humingi ng paliwanag. Nanatiling tahimik si Andre. Nagalit ang kapitan at hinampas siya ng batuta, na gumuhit lamang ng mahinang daing. Idiniin niya ang sandata sa mukha ni Andre at sumigaw ng sagot. Isang malamig na titig lang ang binigay ni Andre. Pinalo siya ng kapitan ng mas malakas at bumunot ng isang stun battle. Sa wakas ay nag-react si Andre, nilabanan niya ang kapitan at hawak ang kalamangan hanggang sa iba pang mga opisyal ay sumugod. Ang labanan ay huminto, ngunit ang pinsala ay tapos na. Tumawag ang pulis sa deputy director. Nang makita ang matalim na kutsilyo, tinanong ng deputy kung bakit dala ito ni Andre. Sagot ni Andre ang isang salita, ang kaaway. Ang representante ay tumawa, na iniisip na ito ay isang biro. Ilang sandali pa, pumasok ang direktor ng pulisya na si Oleg. Siya lang ang mananatiling kalmado. Inutusan niyang tanggalin ang mga posas at tiningnan ang pagkakakilanlan ni Andre. Na ikinagulat ng silid ng ihayag niya na si Andre ay isang major sa mga espesyal na puwersa. Ang mga opisyal na nagmaltrato sa kanya ay nakadaraman ng kagyat na panghihinayang. Ibinalik ni Oleg ang mga gamit ni Andre. Ang sitwasyon ay tila kontrolado hanggang gumawa si Oleg ng isang kritikal na pagkakamali at kinuha ang MP3 player ni Andre. Lumabas si Andre ng silid at nag-cross ang landas kasama ang isang dalagang nagngangalang Nastia. Matapos makalabas sa gate, napagtanto niyang nawawala ang music player. Ang MP3 player ay may malalim na personal na kahulugan dahil ito ay kasama niya sa mga mahihirap na panahon. Bumalik siya at nakitang hinaharas ni Oleg si Nastia. Nang makita siyang na-corner, tahimik na kinuha ni Andre ang player. Nang kumilos si Oleg upang takutin siya, sinaktan ni Andre ang isang biglaang suntok na nagpabagsak kay Oleg sa sahig. Mabilis na kumilos si Andre. Kumuha siya ng ashtray, naglabas ng cable ng telepono, nagbulsa ng lighter, at dinala si Nastia palabas. Sinubukan ng isa pang opisyal na pumasok, ngunit napigilan ng lumilipad na ashtray. Nang makitang hawak ni Andre ang kordon ay nag-alinlangan ang iba. Itinutok nila ang kanilang mga baril. Ngunit gumamit siya ng matulin na mga galaw upang patumbahin sila. Gulat na nakamasid si Nastia habang dinaig ng veterano ng espesyal na puwersa ang istasyon. Bago umalis, kinalas ni Andre ang mga armas ng opisyal at sinabihan siyang maghintay sa labas habang nakikipaglaban siya sa susunod na grupo. Matapos talunin ang mga ito, inakay siya nito patungo sa emergency stairs. Nakasalubong nila ang deputy police chief sa daan. Bago pa makapag-react ang lalaki, pinahinto siya ni Andre ng 3 mabilis na hampas. Ang kanyang mga kasanayan sa larangan ng digmaan ay nag-iwan sa bawat opisyal na binugbog. Sa labas, nagsindi ng sigarilyo si Andre para sa isang pulis gamit ang lighter ng hepe. Nanginginig si Nastia, alam niyang inilagay siya nito sa matinding panganib. Hinimok niya itong tumakas mag-isa. Hindi nagtagal ay nakabawi ang mga opisyal. Nasusunog para sa paghihiganti, nag-utos si Oleg ng pagtugis. Hinabol ng isang nakamotorsiklo, ngunit kinuha ni Andre ang motor at mabilis na tumakbo palayo. Sumunod ang mga sasakyan ng pulis, nagpaputok habang sila ay nakasara. Iniwasan niya ang mga bala at lumiko sa isang makipot na kalsada, na pinilit na makaligtaan ang kanilang mga putok. Sumakay si Andre sa isang Dallas Dis, inilunsad sa himpapawid, at tumakbo patungo sa isang bulldozer. Ang mga humahabol ay nagpaputok ng kanilang mga rifle at lumipat sa mga pistola, ngunit nabigong tamaan siya. Nang sinubukan nilang tumakas sakay ng kanilang sasakyan, pinaandar ni Andre ang bulldozer sa sasakyan. Naduraj ng impact ang front end at bumangga ang isang truck sa kotse mula sa likuran, na nagdulot ng pagsabog at apoy.
Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa insidente ng istasyon. Maging ang hepe ng pulisya ay nabagabag, hindi sigurado kung anong uri ng tao ang kanilang nakaharap. Di nagtagal, kinumpirma ng balita na si Andre ay isang sundalo ng espesyal na puwersa na may 2 medalya ng pambansang serbisyo at isang parangal sa katapangan. Lumipat si Andre sa kabundukan, alam niyang hindi titigil ang mga pulis. Handa na siya sa mahabang laban. Nabigo si Oleg na makita na ang kanyang pagtugis ay naglagay na sa kanyang mga tauhan sa panganib. Narating ni Andre ang isang wasak na clearing sa kagubatan. Nang alap siya ng posporo, kawad ng kuryente, kinakalawang na pako, at kahoy. Habang ang mga pulis ay nagreklamo dahil masama ang panahon, habang si Andre ay naghanda ng mga bitag. Itinali niya ang mga pako sa isang kahoy na patpat gamit ang alambre at sinunog ito upang higpitin ang hawak, pagkatapos ay itakda ang mga armas sa mga pangunahing punto. Nagpatuloy siya sa paghahanap at nakita niya ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Sa loob, nangolekta siya ng mga metal plate at nakakita ng isang nakatagong daanan. Sa lahat ng bagay, tahimik siyang nakaupo, nakikinig sa kanyang MP3 player at naghihintay. Nang gabing iyon, 2 pulis ang uminom at nagpas siyang manghuli ng mag-isa. Inaasahan nilang sorpresahin si Andre sa madilim na kagubatan at makakuha ng gantimpala. Sa paglipat sa mga puno, nakakita sila ng mahinang liwanag ng apoy. Sa pag-aakalang pabaya ang target, pinatay nila ang ilaw ng kanilang sasakyan at lumapit sa bahay. Sinubukan ng isang opisyal na pumasok. Isang mabigat na tabla ang bumagsak at tumama sa kanyang noo. Sa pagkakadapa niya ay sumugod ang kasama niya at sinalubong niya ang isang malakas na sipa ni Andre. Sinubukan ng lalaki na lumaban ngunit nahulog sa suntok ng mga kahoy na tungkod. Pinili ni Andre na huwag silang patayin. Sa halip, pinilit niya silang magpusasan malapit sa apoy sa kampo. Natarante silang nakaupo habang nagbibigay siya ng simpleng mensahe para sa kanilang major na itigil ang paghabol. Kinaumagahan, napagtanto ni Oleg na nawawala ang 2 sa kanyang mga bantay. Nagutos siya ng agarang paghahanap. Nang marating ng kanyang mga tauhan ang bahay na gawa sa kahoy, nakita nila ang sarili nilang opisyal na nakaupo sa loob na may mga bagbog na mukha. Sinubukan ng isang opisyal na magsalita na sinabing muntik na niyang mahuli si Andre. Ipinasa niya ang babala na itigil ang pagtugis. Nagalit si Oleg at sinaktan siya, pagkatapos ay sinabihan ang mga tropa na kumalat at suyurin ang kagubatan. Habang ang mga pulis ay nagtutulak sa ulan na basang-basa sa kakahuyan, nanatili si Andre sa unahan. Hindi nagtagal, 2 opisyal ang natisod sa kanyang mga bitag. Kinuha niya ang mga armas na itinago niya, tama ang paghampas at inilipat ang posisyon bago sila makapag-react. Nagkagulo sa putok ng baril, at ilang lalaki ang muntik ng matamaan sa kanilang tagiliran. Sa loob ng ilang minuto, 3 opisyal ang bumagsak. Parang anino ang presensya ni Andre sa mga puno. Nang tangkaing tumawag ng isang pulis, muling hinampis siya ni Andre. Pinangunahan ni Oleg ang pamamaril sa kanyang sarili, ngunit hinarap ang isang sundalo na sinanay sa pakikidigmang gerilya. Ang kagubatan ay pag-aari na ni Andre, at siya ay nawawala sa tuwing inaakala nilang naroroon sila. Hindi nagtagal ay bumalik siya upang labanan ang mga gwardya na nagbabantay sa mga sugatang lalaki. Nang dumating ang mas maraming opisyal, nakita nilang nalansag ang kanilang mga sandata at nasa lalamunan nila ang kutsilyo ni Andre. Pinilit niya silang palayain ang kanilang mga kasamahan sa koponan, sinabihan silang umalis, at hinayaan silang hindi nasaktan. Tinulak ni Oleg ang isang makitid na tulay na gawa sa kahoy. Binalaan siya ng deputy chief tungkol sa pagtanggi sa suporta ng mga espesyal na puwersa at pag-aaksaya ng buhay, na nagpalalim lamang sa galit ni Oleg. Inutusan niya ang deputy na tumawid sa 2 log bridge. Handa na si Andre. Nag-trigger siya ng isa pang bitag habang ang mga bala ay lumipad ng hindi nakakapinsala. Masyadong mabagal ang paggalaw ng deputy at nahulog, isa pang nasawi sa paghabol. Nagbago ng taktika si Oleg at hinintay na lumapit sa kanya si Andre. Ang plano ay gumana. Habang tumatakbo si Andre sa kagubatan, lumabas si Oleg upang harangan ang kanyang dinadaanan. Itinaas ni Andre ang kanyang sandata at umatake. Brutal ang laban, nagdusa si Oleg ng malubhang sugat at sinubukang umatras sa mga troso. Napansin niya ang isang nakatagong sandata sa itaas, ngunit nabigong makita si Andre na papalapit mula sa likuran. Isang huling sagupaan ang sumunod, baril laban sa kutsilyo. Kahit na may talon sa kanyang lalamunan, tumanggi si Oleg na magpakita ng takot. Hinampis siya ni Andre sa mukha, ibinagsak siya sa lupa, at naglakad palayo. Nang maglaon, sumuray-suray na bumaba si Oleg sa paanan ng bundok, huminga ng husto. Isang lalaking nakasuot ng dark sunglasses ang naghihintay sa kanya. Tumalikod si Oleg upang umalis nang walang salita. Ang lalaki ay si Colonel Dmitry mula sa Defense Intelligence Agency, ang dating trainer ni Andre. Mas kilala niya si Andre kaysa kahit kanino at naiintindihan niya kung gaano kadalang na mawalan siya ng kontrol. Binalaan ni Dmitry ang hepe ng pulisya na itigil ang paghabol.
Iniligtas ni Andre ang kanilang buhay. Kung gusto niyang patayin sila, walang makakalabas sa kagubatan. Hindi pinansin ni Oleg ang payo at pinaalis si Dmitry. Hindi nagtagal, dumating ang isang mensahe na ang helicopter na ipinadala para hulihin si Andre ay lalapag sa loob ng 15 minuto. Inutusan ni Oleg ang kanyang mga puwersa na palibutan ang lugar at pumasok mismo sa kagubatan. Lalong lumakas ang tunog ng rotor blades. Nanatiling nakatago si Andre habang tinatamaan ng mga bala ang mga puno. Pinilit na magpatuloy sa paggalaw, naabot niya ang isang matarik na bangin at tumalon ng walang pag-aalinlangan. Mula sa himpapawid, para siyang binaril. Nanatiling hindi nasisiyahan si Oleg at inutusan ang helicopter na tingnan ang ilog hanggang sa halos maubos ang gasolina. Kinalaunan ng hapong iyon, isang matandang lalaki na nagngangalang Vasily ang natagpuan si Andre sa tabing ilog. Binuhat niya ito pauwi at ginamat ang mga sugat. Ang apo ni Vasil ay si Nastia, ang dalagang minsang nailigtas ni Andre. Nang makita niya ang kalagayan nito, nakaramdam siya ng matinding guilt na naniniwalang kasalanan niya ang paghabol sa kanya. Tinanggal ni Vasily ang bala habang tinatahi ni Nastia ang sugat. Nang gabing iyon, sinubukan ni Andre na umalis para protektahan sila. Pinili ni Nastia na sumunod, alam niyang ang paghuli ng hepe ng pulisya ay magwawakas sa kanyang buhay. Nanghihina pa rin si Andre, kaya't magkasama sila sa isang maliit na kubo ng dayami para sa gabi. Kinaumagahan, nakarating ang mga armadong pag-anti sa bahay ng matanda at pinatay ito ng walang sabi-sabi. Sila ay mga marahas na kriminal na tinutugis na ng mga pulis. Naalerto si Andre ng mga putok ng baril. Naghanda siyang lumaban, nag-abot ng kutsilyo kay Nastia, at lumapit habang nagpapanggap na mahina. Nakita ng isang takas si Nastia na nagtatago sa malapit. Saglit siyang kumilos ng palakaibigan, pagkatapos ay umatake. Nanlaban siya at sinaksak siya ng paulit-ulit. Kasabay nito, dinaig ni Andre ang iba pang nanghihimasok at sinundan ang mga tunog sa isang kulungan ng hayop. Doon, nakita niya si Nastia na puno ng dugo ang mukha. Isa pang takas ang lumitaw, at sumunod ang isang malupit na labanan. Mas malaki ang lalaki, ngunit nanag ang husay ni Andre sa pakikipaglaban. Kinuha niya ang sandata at pinatay. Mula noon, hindi na nagpapigil si Andre aalisin niya ang anumang banta. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at espesyal na puwersa. Nang makita ang 5 patay na takas, alam ni Oleg na nakaligtas si Andre. Nahuli niya si Nastia para ilabas siya. Walang kamalay-malay na nakatingin si Andre. Nang itinaas ni Oleg ang kanyang baril, tinulak siya ni Nastia, na nagbigay ng oras kay Andre para makalayo. Dumating si Special Forces Commander Dennis at sinaway ang hepe ng pulisya, na nagpapahintulot kay Nastia na maiwasan ang karagdagang pinsala. Pagkatapos ay nakatanggap si Dennis ng mga bagong utos na hulihin ng buhay si Andre. Ang habulan ay humantong sa isang abandonadong gusali. Handa nang sumuko si Andre, ngunit sumalakay ang koponan gamit ang isang stun weapon. Lumaban siya at hindi pinaga niya ang kanilang pinakamagaling na manlalaban. Kahit si Dennis ay nawala ang kanyang granada. Iniligtas ni Andre ang kanilang buhay. Iniligtas si Dennis nang mahulog ito sa tubig, pagkatapos ay tumakas sa pamamagitan ng isang tubo. Naghintay si Oleg sa labasan kasama ang kanyang mga tauhan, ngunit sumable ang kanilang mga putok. Tumalon si Andre sa isang kahoy na bahay at muling sumiklab ang away. Sa pagkabigo, nagpaputok si Oleg ng isang rocket at sinunog ang bahay. Siguradong patay na si Andre. Nakaligtas si Andre sa pamamagitan ng pagtatago sa basement. Nang maglaon, binisita ng isang general si Dennis sa hospital. Pumasok si Nastia at sinabi ang kwento. Tinulungan ng general na maunawaan ang buong sitwasyon. Samantala, bumalik si Oleg sa kanyang opisina at nakitang naghihintay si Colonel Dmitry. Nagplano si Dmitry na manatiling malapit. Umaasang si Andre ay lalabas para sa kanyang MP3 player. Hinimok pa niya si Oleg na ituloy ang pag-inom at siya mismo ay inubos ang bote para pagdating ni Andre ay hindi siya makaramdam ng takot. Sa hindi kalayuan, natuklasan ng mga pulis ang isang nakatagong lagusan at bumaba sa hagdan na may nakahanda na mga armas. Agad silang tinutukan ng mga baril pabalik. Kasabay nito, si Andre, na nakasuot ng uniforme ng pulis, ay naglakad patungo sa isang nakaparadang sasakyan at kinuha ang telepono ng driver. Nang makalabas ang driver, sinaktan siya ni Andre na nawalan ng malay at tinangay ang sasakyan. Mabilis namang natamba ang 2 pulis na nagtangkang sumunod. Napatalo ng isang gwardya na nanunood ng telebisyon nang bumukas ang pinto. Nahanap na ni Andre ang hepe ng pulisya. Sa labas, pinalibutan ng mga espesyal na puwersa ang lugar. Pumasok si Colonel Dmitry at ipinaalam kay Andre na isang malaking unit ang naghihintay sa malapit. Hinimok siya ni Dmitry na sumuko at bumalik sa Moscow, ngunit tumanggi si Andre. Naging malalim ang kanyang galit. Hinamak niya ang nakikitang mga taong binigti ng katiwalian. Hinimok siya ni Dmitry na sumuko at bumalik sa Moscow, ngunit tumanggi si Andre. Naging malalim ang kanyang galit.
Hinamak niya ang nakikitang mga taong binigti ng katiwalian at pinilit na yumuko sa mga abusadong opisyal. Sa kanyang pananaw, ang bawat mamamayan ay may tungkuling lumaban para sa mas magandang buhay, kung hindi ay walang kabuluhan ang mga sakripisyo ng kanyang mga kasama. Sa kabila ng kanyang galit, pinakawalan ni Andre si Oleg at naupo ng mahinahon, handang harapin ang mga tropa. Hindi nagtagal ay dumating ang general at inutusan ang lahat ng unit na tumayo. Nang kumilos ang mga opisyal upang arestuhin si Oleg, hinawakan niya si Nastia at tinutukan ng baril. Napuno ng usok ang silid. Humakbang si Andre mula sa manipis na usok at hinarap siya. Pagkatapos ng tense na standoff, ibinagsak ni Oleg ang kanyang sandata dahil alam niyang imposible ang pagtakas kahit na pumatay siya. Pagkatapos ay bumalik ang kapayapaan sa maliit na bayan. Sa ilalim ng mga utos mula sa kanyang mga superior, naghanda si Andre na umalis kasama si Colonel Dmitry papuntang Moscow. Si Nastia, na ngayon ay umiibig kay Andre, ay tahimik na nakamasid habang dinadala siya palayo. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.